Nakausap naman ng GMA Integrated News ang isang babaeng iniwan umano ng kanyang mister na sumama sa bundok ng grupong Socorro Bayanihan Services. Live mula sa Socorro, Surigao del Norte, saksi live si Chino Gaston. Chino? Pia, buhay ang gabi dito sa Socorro, Surigao del Norte dahil sa mga nakatakdang aktibidad na gagawin sa nasabing bayan. Pero Pia, ang nasabing bayan, kung saan tayo naroon ngayon, ay balot sa kontrobersya. Walang pinagkaiba sa ibang bayan sa Pilipinas, ang Socorro sa Surigao del Norte, isang island municipality ng kabuhayan ay pangingisda at pagsasaka. Pero sa privilege speech ni Senator Risa Ontiveros kahapon, sinabi nitong ang grupo ng Socorro Bayanihan Services Incorporated tila isang kulto at nagkukubkob sa isang parte ng kabundukan. Ilang minor de edad na biktima raw ng grupo ang hawak ng Socorro LGU at nagbigay ng salaysay sa mga umano'y pang-aabuso sa kanila. Sa impormasyong ibinigay ng Socorro LGU, nagsimula ang Socorro Bayanihan bilang isang people's organization. Pero matapos ang malakas na lindol noong February 8, 2019, marami ang mga taga-Socorro ang tumugon sa panawagan ng grupo na manirahan sa bundok. Mga guro, professionals at ordinaryong taumbayan kasama ang kanilang pamilya na hanggang ngayon hindi pa rin bumababa at piniling tumira na lang sa kabundukan. Ang ilan naman iniwan ang pamilya para sumunod sa tumatayong leader ng grupo na kinikilala nilang reinkarnasyon ng Santo Niño. Sa taya ng Socorro Local Government, aabot sa higit 3,000 ang nasa tinatawag nilang sityo kapihan, ang kuta at komunidad ng Socorro Bayanihan. Isa sa mga residenteng iniwan ng asawa si Sheila, hindi niya tunay na pangalan. Bagamat nagte-text pa rin naman daw paminsan-minsan ang asawa, wala na raw itong balak bumaba ng bundok. Abril ng taong ito binuo ang Socorro Task Force Kapihan para hanapan ng solusyon ang mga daing ng mga biktima ng grupo, kabilang na mga naiwang asawa ng mga umanoy at ang mga naumanoy na abusong miyembro at banta sa seguridad ng sinasabing armadong pangkat ng SBSI. Narito po ang pahayag. Pinaniwalaan nila na magugunaw daw yung mundo. Kung hindi daw pupunta doon, hindi makakasama sa langit. Ang hirap ipagpatuloy ng walang asawa pero kailangan naming lumaban. Pia, maring itinanggi ng isa sa mga leader ng grupo, ang mga paratang, nauna nang sinabi ng Vice President ng grupo na si Mamerto Galanida na walang katotohanan ng isa silang kulto. Bayanihan culture daw ang kanilang isinusulong at tumutulong sa mga hirap magpatayo ng bahay. Handa raw sila sa anumang investigasyon na isasagawa ng national government. At live mula rito sa Socorro, Surigao del Norte para sa GMA Integrated News. Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi.